Lulutuin ko na pala mga sis Brad yung aking ampalaya na aking nabili. Tapos habang naghiwa-hiwa nga ako diyan ay si Kuya Kyle binibidyohan ako. Sabi ko naman, bakit mo naman ako binibidyohan? Naghihiwa-hiwa lang naman ako. O sige lang daw, para naman daw mayroon akong vlog. Kasi nakikita niya nga na hindi ako nagbibidyo, kaya siya nakumuha ng aking cellphone tapos binibidyohan ako. O di ba marunong talaga si Kuya Kyle magtulong sa akin kung paano kami kumita ng pera. Nasanay na kasi itong mga bata na tuwing kikilos kami dito sa bahay, kunting kimbot lang ay video camera agad. Sinabi ko na kasi yan sa kanila mga sis Brad na masanay na talaga sila dahil ito na talaga ang aming hanap buhay at dito kami kumikita. Pagkatapos ko nga maghiwa-hiwa daw ng aking ampalaya mga sis Brad, pinakain ko na itong dalawa. Tapos nag-request nga sila ng ulam daw nila ay barbecue, kaya natusan ko si Kuya Kyle para bumili ng barbecue. Tagal na rin kasi mga sis Brad hindi sila nakakain ng barbecue, kaya bigyan ang cravings ng mga bata. Fast forward na nga tayo mga sis Brad, kaninang umaga pala at ayan, naluto ko na pala yung aking ampalaya. Wala na palang ibang sahog niya mga sis Brad kundi itlog lang, at wala rin kamatis yan mga sis Brad, dahil sabi ko na nga kahapon sa aking vlog na sobrang mahal talaga ng kamatis, kaya pwede naman tayo magluto na walang kamatis, di ba? At ayan na nga si Kuya Kyle kumakain, at tapos nagrereklamo pala yan mga sis Brad na bakit na mapait yung aking ampalaya na niluto ngayon. Dati naman daw hindi naman daw mapait. Kasi sabi niyo, di ba mga sis Brad, nabasa ko sa mga comment na wag ko na daw ibabad sa asin at wag ko na ring pigaan para daw hindi lumabas yung sustansya ng ampalaya. Kaya ginawa ko naman yan mga sis Brad, at yan yun naman ako mga sis Brad. Nung kumakain ako mga sis Brad, oo nga medyo mapait siya pero kaunti lang, makayang-kaya ni Kuya Kyle. Kumain naman siya pero si Inday hindi talaga kumain kasi medyo mapait nga talaga, hindi kaya ni Inday. Kaya ng tanghali nga mga sis Brad, ayan na naman ang aking pananghalian. Kaninang umaga ampalaya, ngayon tanghali ayan. Magpipino tayo mga sis Brad. Nilagyan ko pala yan mga sis Brad ng kaunting paminta, kaunting suka, tapos kaunting asukar kasi may nagturo sa akin na ganyanin ko daw. At masarap nga talaga siya mga sis Brad. Kahit wala na siyang ulam na kung ano-ano, basta yun lang ang akin nilagay, masarap na. Ngayong hapon mga sis Brad ay lumabas ako, kanina nakita ako sa aking newsfeed na ulam na ginataan. Ay naku, nag-crave ako ng ginataan na gulay mga sis Brad, kaya lumabas ako, pumunta ako dito sa tindahan ng aking pinsan para maghanap ng gulay kasi ang mayroon ako dito ay sitaw lang. Yan, dito sa tindahan ng aking pinsan ay naghanap ako ng kalabasa at saka bumili na rin ako ng kukumama na gata dahil wala nga akong panggata dito. Tapos nagkwentuhan kami about sa presyo ng kamatis. Ay naku, super mahal talaga ng kamatis ngayon, kaya ay ewan, di bali na walang kamatis, basta ayaw ko bumili ng kamatis. Tipid-tipid nga tayo, di ba? Wala ako bumili ng ibang gulay dito mga sis Brad dahil kahapon nga namili ako ng gulay, bali kalabasa lang talaga at saka panggata yung aking binili dito. At shout out pala kay Nini at saka kay Ronnie na kanyang asawa ha. At barating ko nga dito sa bahay mga sis Brad, binuksan ko na yung aking mahiwagang ref na walang laman mga sis Brad, puro tubig lang. At ayan, kinuha ko nga yung sitaw dito mga sis Brad kasi may talong ako dito, may okra, ayan, kasi ihimay-himayin na natin siya. At ayan na yung aking sitaw, binili ko pala yan kahapon, bali 30 pesos yan mga sis Brad. Sobrang mahal talaga ng sitaw din ngayon, nasa 80 din ang kilo dito sa amin. Sa inyo ba mga sis Brad, magkano ang kilo ng sitaw dyan? Siguro mahal din ano. Ang kalabasa ngayon mga sis Brad ay kinilo na, dati naman hiwa-hiwa lang 10 pesos mayroon ka ng kalabasa pero ngayon ganyan kalaki na kalabasa mga sis Brad, ang nabili ko yan 14 pesos yan. Ay nako talaga, ewan ano na kaya nangyari ngayon sa ating bansa, super mahal na talaga ng mga bilihin, kahit saan naman siguro ganyan talaga ang reklamo ng mga tao, mahal na talaga ng mga bilihin. At habang nga naghihimay-himay ako ng aking mga gulay dito mga sis Brad, ay si Kuya Kalinutusan ko na pakainin niya na yung kanyang mga alagang pato at saka manok dito sa likod ng bahay. At pagbukas niya nga ng pinto mga sis Brad, na amoy ko talaga ang hindi kaaya-ayang amoy ng mga ipot ng mga pato, kaya dali-dali ko itong hinugasan mga sis Brad. At pagkatapos ko nga maghugas doon sa likod ng mga ng pato ay ito nag-continuous na nga ako paghimay-himay na ating gulay. At ayan na nga, natapos ko na ihimay. Tapos ayan ang ating soriso mga sis Brad, yan ang aking pangsahog sa ating gulay. Lalagyan rin pala ako ng sinaing dyan, tapos sinalang ko na rin yung kawali na paglutuan natin ng gulay. Kaya kayo mga sis Brad, pag mayroon kayong bahaw, isinasapaw nyo rin sa inyong sinaing na bago, kasi ganyan kasi ako mga sis Brad, para uminit yung ating bahaw, sinasapaw ko talaga yan. Hindi naman siya masayang mga sis Brad, makahain din natin agad. Pag hindi ko sinapaw yan mga sis Brad sa mainit na kanin ng bagong saing, ay hindi talaga makakain yung aking bahaw na yan, kaya sayang din. Mahal kaya ng kilo ng bigas ngayon mga sis Brad. Magkano na ba sa inyo ang kilo ng bigas dito mga sis Brad? Ang pinakamura dito na bigas sa amin ay 50. Ay naku, ang pinakamataas ay 65 na. Ayan na nga mga sis Brad, nagisa-gisa ko na pala yung ating chorizo mga sis Brad na pangsahog natin dito sa ating gulay. Gisa-gisa ko lang yung chorizo mga sis Brad hanggang sa magmamantika siya, hanggang sa maluto talaga siya. O diba, habang nagluluto nga ako dito, sabi ni Inday, bakit daw ang bango-bango daw akin niluluto? Ano daw niluluto ko?
amoy chorizo daw. Hindi niya alam na chorizo nga talaga yung aking niluluto. Ayan, nilagay ko na nga yung mga sis Brad yung ating gulay. Tapos nagisa-gisa ko na rin yung gulay doon sa ating chorizo. Tapos nilagay ko na rin yung gata mga sis Brad. Naglagay rin pala ako ng kaunting tubig lang para naman may konting sabaw-sabaw tayo. Tapos ayan, paglagay ko ng gata, tinakpan ko lang din. At ayan, naglagay na rin ako dyan mga sis Brad ng mga pampalasa. Naglagay rin pala ako dyan mga sis Brad ng pork cubes. Kasi pork na chorizo ang atin nilagay, kaya pork cube din ang aking nailagay dyan. Tapos naglagay na rin ako ng mga pampalasa, naglagay rin akong paminta. At ayan na nga mga sis Brad, medyo luto na yan siya. Kaunting kulo na lang yan at maluluto na rin yung ating gulay. Nung nakita ko nga ito kanina mga sis Brad sa aking newsfeed, ay naku, natakam talaga ako. So nga magluto mga sis Brad. At ayan, ano na ako ng ating lamesa para pakainin tong ating dalawang bulinggit na ito. Pati ako mga sis Brad ay kumain na rin. Kaya kain na tayo mga sis Brad. Ayan, gustong gusto talaga ng dalawang bata. Pala sa ganito luto mga sis Brad, kung shrimp ang ating nilagay na pang sahog. Kaya lang wala tayong shrimp, sobrang mahal naman. O siya, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood mga sis Brad. Paki-share naman ito ating video at paki-follow na rin.